So, kaya mo ba maghintay sa wala? Or kaya mo maghintay if meron man or wala? So, nag-viral nga ang video natin sa Honda Click 125 version 4. If ito yung kukunin mong motorcycle. Kasi sa video na to, pag-uusapan natin is about 10 pros and cons about the Honda Click version 4. Who is this best for? And if ever I will start over again, should I buy this motorcycle or kukunin ko pa rin ba si Honda RS125Fi? And last but not the least, pag-uusapan natin dyan is ang final thoughts if para sa'yo ba tong motorsiklong ito, mapa-beginner ka man or magandang motorsiklong ito para sa upgrade mo. So, pag-usapan muna natin ang pros. First na magagandaan ka dito is ang kanyang headlight kasi alam mong upgraded na talaga. Hindi siya medyo kamukha lang or hindi siya medyo alam mo yung tipong konti lang talaga yung makikita mong pagbabago. Itong motorsiklong ito, version 4 talaga if ever makikita mo man. Kasi mga bossing, hindi ko talaga masyadong nakikita ang difference sa version 3 tsaka sa version 2. Kayo ba mga bossing, meron ba kayong idea? Pakilagay nga dyan sa comment section. Number 2 naman natin dyan is ang kanyang taillight. If makikita nyo naman, samot-saring reaction ang nakuha natin dito kasi meron daw siyang kamukha na ibang brand na motorcycle. For me, honestly, gusto ko yung bagong update. At least, di ba, if mag-upgrade lang naman, sulit talaga yung upgrade experience mo if ito yung bibilin mo. However, honestly, if makikita mo yung sa picture nito, medyo may pagka-cyclops tignan yung rear taillight niya. But for me, it's a go pa rin kahit na ganito yung kanyang rear taillight. Third naman dito is ang kanyang keyless remote system. Previous versions kasi wala pa talagang keyless system si Honda Click eh. But now, nilagyan na ni Honda Click as an upgrade. Nako, I can really say, marami talagang chance na merong mga mag-upgrade sa mga motorsiklo nila. Pangapat naman dyan, isang kanyang underseat compartment which is naka 18 liters ang capability niya sa kanyang storage. Pwede malagyan ng helmet, pwede malagyan ng gloves, pwede rin malagyan ng jacket. Maganda talaga to para sa mga starters. Ang ikalima naman na magugustuhan mo dito is ang kanyang charging port. Naka-keyless remote ka na, naka-charging port ka pa. That's a really good sign na maganda yung ininvestan mong motorsiklo. Ika-anim naman na magugustuhan mo dito is ang kanyang spacious footboard, aka the gulay board. One of the things talaga na bakit mapapastay ako sa motorsiklong ito is because meron siyang gulay board. Version 1 pa lang mga bossing, kinukonsider ko na talaga itong motorsiklong ito. So imaginein mo gaano kaganda talaga itong motorsiklong ito up until now. Nagkaroon ba naman ng version 4? Nagkaroon pa ng version na Honda Click 160. Seventh thing na tayo, ang magugustuhan mo rin dito is ang kanyang park brake. Kasi honestly ako mga bossing, wala pa akong experience sa ganyan kasi si Honda RS125Fi at si Suzuki Gixxer 155 walang ganyang klaseng feature. So if ever upgrade man ako, that's a very great perks if ever man na makabili ako ng ganitong klaseng motorsiklo. Ikawalo na tayo, and it's none other than the stock tubeless tires from Honda. Hindi pa kasi naka-tubeless tires si Honda RS125Fi if ever stock mo tong bibilihin. Kaya this kind of feature is really good to have, especially sa mga hindi pa naka-experience ng ganyan. And then our ninth pros kung bakit magugustuhan mo tong motorsiklong ito is ang kanyang instrument panel is so full of information. Imagine niyo guys ha, si Honda RS125Fi, napaka-basic ng kanyang informations sa kanyang instrument panel. Kay Honda Click, grabe, napakaraming mga information niya such as time, naka-digital na yung kanyang information, meron pa siya mga sensors. So that really is a great help if ever ito man yung kukunin mo over the RS125Fi. Pero meron ding cons yan na pag-uusapan natin mamaya. And last but not the least is ang kanyang Honda Click 125 V4 Street version. Maraming Pilipino ang gusto si Honda Click 125 version 2, version 3, even si version 1. But imagine having a more attractive motorcycle kasi naka-naked handlebar na. That one experience could level up pag ito yung binili mo. At syempre, dahil hindi lang puro maganda yung dapat sabihin natin, magpakatotoo tayo, meron din namang maganda sanang i-improve dito si Honda Click. And ang first natin dyan is ang kaniyang instrument panel. Not because hindi siya fully information packed, but because yung instrument panel niya is from version 2 pa. Imaginein mo guys sa version 2, sa version 3, and even sa Honda Giorno, ginamit itong ganitong klaseng instrument panel. So if ever mag-upgrade man ako, I will really at least demand na mas marami sanang bagong update or upgrade. At least man lang, if ever, bibili ako, diba? Next natin dyan is the mag wheels. Kasi hindi siya updated. Parehong-pareho lang siya kay Honda Click version 3. So that simply means medyo may resemblance lang sila or kaunti lang talaga yung tipong
upgrade mo. Next naman dyan, if makikita mo yung comment section ng Honda Click version 4 na review, marami kang makikita mga comment doon na nasasayangan sila sa ganda ng motorsiklong ito kasi naka-rear monoshocks pa rin si Honda Click V4. Siguro sa isip nila, andyan ka na nag-upgrade ka na ba't hindi mo pa dinalawa? And speaking of hulihan, meron din tayong drum brake sa likod. So meaning hindi pa rin updated dito, naka-drum brakes pa rin tayo. And speaking of brakes, ang number 5 natin na cons dito is ang kanyang no ABS option. Even sa street version niya or even the best color na makikita mo sa kanya, CBS lang talaga ang nai-offer ni Honda Click. But if ever okay lang din naman sa'yo, wala namang problema sa atin dyan. 6th cons natin dito, it's none other than the no hazard switch. Tinignan ko talaga to mga bossing, sinearch ko sa kanilang website. Wala talaga ako nakikitang hazard switch dito kay Honda Click. So, if ever nagbabala ka man, kailangan mo talagang magpa-customize. And on our 7 cons, although maganda yung 18 liters na underseat compartment, kaya naman pala ni Honda Giorno magkaroon ng 30 liters of underseat compartment. Sana naman din inilagay ito kay Honda Click. Kasi alam naman natin, isa talaga si Honda Click sa mga best-selling motorcycles ni Honda. Why not give it to the people naman talaga, di ba? And on our number 8, marami akong nababasa, sana daw mas kinapalan yung gulong or sana mas kumapal yung frame. But for me, if ever naging makapal yung gulong niya pero hindi naging makapal yung frame, medyo hindi siya maganda tignan. So, if ever man magkaroon ng upgrade, it would really be great if nag-improve ang frame ng motorcycle. So, if it could have been wider, it could really be a better choice for other consumers. And nandito na tayo sa second to the last. And ang mawi-wish mo dito is that sana naging 4 valves na lang din siya katulad ni Honda Giorno para naman mas gumanda yung kanyang performance. And last but not the least, na cons ng motorsiklong ito is that possible lang na mag-release itong motorsiklong ito dito sa Pilipinas. Bakit ko nga ba nasabi yan? Kasi marami din ang nag-aabang kay Honda Beat street version na mag-release dito. Umabot na lang sila sa Honda Click 125 version 4 na street version, hindi pa rin na ilalabas si Honda Beat street version dito. So, kaya mo ba maghintay sa wala? Or kaya mo maghintay if meron man or wala? And baka nagdadalawang isip ka na if para sa'yo pa rin ba talaga tong motorsiklong ito. Pag-uusapan naman natin about who is this best for. Honda Click 125 version 4 is best for daily commuters, students and beginners, para sa mga moto-taxi riders, tsaka mga delivery riders, and para sa mga riders na gusto ng good upgrade experience. Pero good nga pa rin ba ang experience after hearing the 10 cons na sinabi ko kanina? Paki-comment nga dyan sa comment section mga boss. Now, if I will start all over again, bibilhin ko ba si Honda Click 125 version 4 o bibilhin ko si Honda Airs 125 Fi? Given the situation na marunong ko mag-motorcycle, hindi ako sobrang beginner o di nga man kaya takot na takot talaga sa daan, yung ganun tipong klaseng situation. If we're gonna have that kind of conversation, like nandun ulit sa experience na bibili ng motorcycle, ang kukunin ko ba si Honda Click or si Honda Airs 125 Fi? Ang masasagot ko dyan mga bossing is, kukunin ko si Honda Click 125 version 4. Pero, what if magkaroon si Honda ng Honda Click 160 street version? Diyan ako napapaisip mga bossing kasi if ever meron man, ito sana yung mga gusto kong meron sa motorsiklong ito. Like tulungan nyo ako mag-imagine mga boss ha. Meron siyang dalawang rear shocks, meron siyang rear disc brake, meron siyang at least ABS na option, naka 30 liters yung U-box niya, meron siyang hazard switch, tapos wider tires din. If the new Honda Click 160 version is merong street version, that will be my must-buy motorcycle. Pero hindi naman talaga natin alam kung ano yung future na mangyayari about sa Honda mga boss, no? So hopefully, in the next few years, magkaroon ng klaseng ganitong concept si Honda, and if ever ibibigay niya to, I will do my best talaga siguro niya na maging isa sa mga first owner ng mga first gen ng klaseng ganitong klaseng pangarap ko. Bakit? Kasi bukod sa mga sinabi ko kanina, si Honda Click 160 talaga yung napupusoan ko kasi meron siyang gulay board. Like me na gusto ng gulay board over the gas tank sa may paahad, that would really be a great experience for me if ever meron man. Kaya ba mga bossing, gusto niya ng may gulay board or okay lang sa'yo kahit wala? And if ever nandito ka pa, pag-usapan na natin ang final thoughts natin dito about the Honda Click 125 version 4. Si Honda Click 125 version 4 kasi is refined, reliable, comfortable, and very practical. Sad thing is, hindi siya para sa lahat. Bilhin mo to kung alam na alam mo ang riding style mo, gustong gusto mo yung comfort, and if comfort ang priority mo, as well as if daily rider ka. And wag na wag mo siyang bilhin kung performance ang hanap mo sa isang motor,
gusto mo ng mga mas magandang specs, and if nakukulangan ka pa sa mga automatic motorcycle. Kasi ang bottom line natin dyan is that Honda Click 125 version 4 ay para talaga sa mga pangmatagalan and hindi lang ito para sa mga pang-hype lang. Kung tugma ito sa lifestyle mo, sobrang sulit talaga ng motorsiklo ito. At kung hindi naman, marami pa tayong ibang motorcycle reviews dyan na matatagpuan sa mga motorcycle playlist ko. And if hindi mo pa nakita yung nabanggit kong video kanina about the Honda Click 125 version 4 review, or di naman kaya yung kanyang Honda Click version 3 versus version 4, ilalagay ko na lang yung link dyan sa baba or nandito sa may gilid. And if nagustuhan mo yung mga ganitong klase mga videos, you can follow me for more. Like and comment on below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also help me do more of this kind of content by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko. And always remember lang to ride safe and see you on my next video.